Meron na kaming may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat kasi nangyari na yun ng unang attempt Inopen nga nila to kay Senator Legarda na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen nung kaya lang ito this time medyo nagkabulagan. Kinompronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin kita ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na i-nominate niyo ako kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid, kasi sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Legarda noon. So nung nasa launch kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si kaharap kami si Senator Loren, na i-nominate niyo ako, kasi ako dapat yan. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niya sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang kanyang reply. No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Ayan na mga kababayan, ito pala ang dahilan kung bakit hindi makamove on itong si Lacson at si Tuta Sen. Hindi po nila nakuha ang majority at nagbibigay na naman ng kung ano-anong pahayag itong si Lacson na di umano may sinasabing si Senator Loren Legarda na nagpapanominate. Ako ang inominate ninyo. Mas madami daw akong makukuhang boto dyan patungkol dito at tinutukoy si Senator Alan Cayetano. Ito talaga si Lacson mga kababayan Para baga nga ganito yon no? Break up na siya ng jowa. Pagkatapos yung jowa niya ay mayroon ng mahal na iba. Ngunit itong si Lacson ay hindi pa rin makamove on mga kababayan. Dahil dyan, si Lacson ay magre-resign or resign na mga kababayan sa pagka-senador. Nakakagulat na balita mga kababayan, si Lacson resign na. At itong no election na bisto mga kababayan, may matinding ganti. Nakaganti na po dito si Senator Marcolita. Panoorin po natin ng buong-buo ang video ito kung papaano po ang nangyari at nabulgar na naman po dito. Ang tindi nito mga kababayan ang tindi po nito dahil mayroon po palang niluluto na no election at ito po pala ang isa sa kanilang mga posibleng gawin kung nagtuloy-tuloy itong si Tuta Sen sa pagiging Senate President. Nabuking po ang meeting nila mga kababayan. Bistado po ang meeting ng mga ito kung paano po nila gagawin at isasagawa ang wala na pong eleksyon para magtuloy-tuloy po ang kanilang panunungkulan at itong syempre si BBM mga kababayan. Gusto nyo ba yon? Kung gusto nyo yon, huwag nyong panoorin ang bidyong ito. Pero kung hindi nyo po gusto yon, panoorin nyo po ng buo ang bidyong ito at ipapaliwanag po natin at ipapanood ko po sa inyo kung sino-sino ang mga nagbulgar dito. Mga kababayan, bago natin tunguhin ng detalye, ako po muna ay makikisuyo sa mga bago pa lang na nakabisita sa akin channel. Paki-like at paki-share ng videong ito. Paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kabayan. Tatanawin kong utang na loob at wala pong bayad yan. Okay, tuloy na po natin ang detalye. Sabi nga dito ni Lacson mga kababayan, ay mayroon daw sinasabi si Lito Lapid, no, itong si Mr. Comite de Silencio, na totoo yun, yung sinabi ni Senator Loren na siya daw gusto magpanominate. Di umano. Ngayon mga kababayan, hindi daw napansin. Hindi daw nila binigyan ng pansin kung anong ibig sabihin nun. So ibig sabihin mga kababayan, nag-attempt daw, kung ayon sa kanila nag-attempt daw si Senator Loren Legarda na siya yung ininominate. Ngayon, hindi siya pinansin mga kababayan nitong mga dating majority.
Pagkatapos ngayon, nang hindi nyo pinansin si Senator Loren Legarda, malamang mga kababayan, kung si Loren Legarda ang napansin nitong mga ito noon, malamang si Senator Loren Legarda ang Senate President ngayon at malamang hawak pa rin nila ang timon ng Senado. Eh wala mga kababayan. Kasalanan nyo yan. Bakit hindi nyo pinansin, di ba? Kasalanan na rin nila yon. So ngayon, eto na mga kababayan. Dahil dyan mga kababayan, ito po yung mga sino daw po ang kanilang balak pala. Ito pala yon. Saan na yun? Naka-back up daw ang buong Senate Minority Bloc kay Senator Sherwin Gatchalian para maging susunod na Senate President. Ayon yan kay Senator Ping Lacson. Sa programang Storycon ng One News, sinabi ni Lacson na best choice raw si Gatchalian. Bagamat may pinagpilian pa bukod kay Gatchalian pero hindi niya na ito pinangalanan. Pero hindi rin daw kasi sang-ayon dito ang ilang taga-minorya. Dagdag pa ni Lacson, pinoprotektahan daw nilang integridad at moral ng Senado sa pagpili ng susunod na Senate President. 13 boto ang kailangan para makapagluklok ng bagong leader ng Senado. Bago ang barilan sa Senate building ay napatalsik si Senator Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming labing isa. Labing isa kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat. Yan, steadfast na kayo, hindi na kayo mababalik, kayong 11 dyan. 13 naman ang majority at hindi na rin kayang baliin mga kababayan. Ito pala, si Gatchalian pala sana ang gusto nila mga kababayan. Ang problema, wala rin naman po palang numero itong si Gatchalian kaya hindi po nagtagumpay ang maitim na balak nila upang i-reclaim or kunin muli ito pong liderato ng Senado at muling patulugin at hindi na mag-imbestiga dito sa flood control. Sila nagtagumpay mga kababayan. Dahil dyan, panalo itong si Senator Marcoleta. Panoorin natin si Senator Marcoleta patungkol po dito sa palitan ng liderato kung ano ang nangyari. Napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Napalitan si dating SP Migs. Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna, yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwede mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Lalong-lalo na kami, 24 lang, ang dali naming mag-usap. Opo. Kung minsan, yung priorities hindi nagagawa. Teka muna, parang ganitong nangyayari. Pwede kayang usap tayo para palitan natin. Para naman ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Ngayon, sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din,
Hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yun. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yun, dahil nga sa hindi nila inaasahan, Oo. sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institusyon? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Kaya ganun mga kababayan, hindi po matanggap ni Lacson ang pangyayaring ito at bitter na bitter pa po siya dito kay Senator Marcolita at dito nga po sa majority. Kung kaya't Lacson biglang nagdesisyon, magre-resign na po mga kababayan si Lacson. Pabor ba kayo na mag-resign si Lacson mga kababayan? Ito, panoorin nyo po. Ito po ay post mismo ng Batas PH mga kababayan. Sabi niya rito, there are times, minsan, nag-iisip akong mag-resign as senator dahil sa mga nangyayari. Mga kababayan, Batas PH po ang nag-post nito 10 hours ago. Sabi nga rito, Lacson nag-iisip mag-resign. Senator Ping Lacson admitted that he has at times considered quitting the Senate amid growing frustration over recent developments he believes have affected the institution's public image. There are times, minsan nag-iisip akong mag-resign as senator dahil sa mga nangyayari. Aba mga kababayan, pinag-iisipan pa ba yan Lacson? Tanungin ko muna ang mga kababayan natin. Kayo ba? Gusto nyo na ba si Lacson ay mag-resign? Now na! Wala ka namang silbi Lacson eh. Oo, dahil nung Blue Ribbon chairman ka pa, wala kang ginawa. Wala kang ginawa kundi patigilin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee at wala kang gustong ipatawag. Kaya siguro, comment ka kayo kabayan kung mas gusto nyo bang mag-resign na lang si Lacson dahil wala naman po siyang silbi, mga kababayan. Natatawa ako dito mga kababayan kay Lacson. Ang dating dito, parang utang na loob natin na mga Pilipino pagka manatili si Lacson na nagiging senador. Tayo na nga ang bumoto, tayo na nga ang nagluklok sa kanya, tayo pa ngayon ang may utang na loob pagka siya ay manatiling senador dyan, despite na wala siyang ginagawang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Takot na takot itong si Lacson ipatawag ang mga congressman na kanya po itong binabanggit noon. 67 na mga congressman, mga kababayan, hindi niya po kahit isa wala siyang ipinatawag. Si Saldi ko nga nag-attempt siya eh. Tinigil niya rin, hindi niya rin pinagtuloy, di ba? Lacson, bukilya ka na. Bitter na bitter ka lang. Ano ang dapat mong gawin? Huwag mo nang pag-isipan. Mag-resign ka na. Wala ka naman silbi dyan sa Senado eh. Dagdag ka lang na paswelduhin ng taong bayan. Oo, ibigay mo na lang doon sa may mga kaya, may kakayahan. Di ba mga kababayan? Tama hindi? Oo. Comment nyo nga kung gusto nyo si Lacson mag-resign na. Total, sinasabi, pinag-iisipan naman niya eh. Anong hindi masasabi? Para sa akin kasi, wag mo nang pag-isipan. Mag-resign ka na. Dahil hindi mo naman nagampanan ng tungkulin mo eh. Tama hindi? Lacson, nakakatuwa. Alam mo, sa dami ng mga sinabi ni Lacson, ito talaga ang nakakatuwa mga kababayan. Sige nga, comment nga kayo kung anong inyong masasabi dito kay Lacson sa kanyang pag-iisipan niyang mag-resign or pinag-iisipan na daw niyang mag-resign as senador. Hindi po ito sa chairmanship ng committee niya, ha? Hindi. Senador mismo, mga kababayan, ayan no, there are times, minsan, nag-iisip akong mag-resign as senator dahil sa mga nangyayari. Dahil ba sa namang nangyayari o dahil sa
hindi umayon sa inyo ang pangyayari. Sa tingin nyo, kabayan, pwede ba ang tanong natin? Ha? Kayo na ang humusga. Teka muna. Ito pa, panoorin natin mga kababayan. Dito, Senator Pia Cayetano is now the chairperson of the Blue Ribbon Committee. Do you think she was a good choice for this position? And what do you think would she do differently from former chairpersons of the BRC, such as Senators Marcoleta and Senator Lacson? Well, the problem with Senators Ping Lacson and Senators Marcoleta are that they are already perceived, one, rightly or wrongly, no, I'm not making a judgment here, they are perceived to, in the case of Senator Lacson, that he's trying to protect some higher ups, no, which is evidenced by the fact that he has not called the 18 Marines, he did not call Amina Pangandaman, the Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin and And the Adrian, nephew, si Adrian the Bersamin. grandnephew Adrian Bersamin, no? So those are questions still hanging, no. On the other hand, si Senator Marcoleta naman masyadong naging mainit versus Senator Ping Lacson, no? I mean, the exchange of words has become rather Rabid. yeah, medyo no. It's become too hot to handle for the Senate. Senator Pia would be a more amiable chairperson, and she is a lawyer, and she already handled this in the past, no? I think when Senator Mig Subiri was still the Senate President, no? So pwede naman, no, na siya, and she'd probably will be able to bridge the big divide between the minority and the majority right now, no? She would be in talking terms with the others. So baka mas maganda ang kalabasan ng hearings ng Senate Blue Ribbon Committee. But again, I think all senators now also have in mind the fact that the public is still demanding answers to the humongous flood control scandal, no? The trillions of pesos that were lost in useless, ghost or substandard projects, and they cannot escape from this responsibility because they cannot also they cannot also expect the House to come up with a fair hearing. To be club na nga House doon, no? It's only the Senate that can conduct real Blue Ribbon Committee hearing. Tama dito mga kababayan si Banayo, tumiklop na po ang House dyan, no? Tumiklop na po ang House dyan dahil di ba nag-umpisa si Cookie noon, nagbida-bida, kunyari nag-imbestiga, pero anong nangyari? Tinigil niya rin. Bakit? Kasi mapipilitan po siyang ipatawag yung kanyang mga kasamahang na mga contractors na pinangalanan ni Lacson, hindi pala pinangalanan. Binanggit ni Lacson sa kanyang expose. Mamaya mga kababayan, susunod natin dito yan. Despite the fact na merong mga nadadawit among the despite the fact, senators actually, na nasa majority ngayon, are you worried that, for example, yung pagdawit kay Senator Cheese, kay Senator Joel Villanueva and Senator Jinggoy would be now impeded because they're part of the majority? Yeah, but the partial committee report issued by Senator Ping Lacson, the previous chairperson, already included their names. So people are now asking, wala bang mas mataas dyan? Wala bang cabinet officials na involved? Wala bang congressmen na involved? No? Because this is a very wide-scale corruption case, no? Masyadong matindi for most Filipinos to stomach. Dito, Senator Pia Cayetano. Maliwanag mga kababayan, sa nangyayari ngayon, sa Senator Pia Cayetano ay capable po talaga para maging Blue Ribbon Chairman. Una, abogada. Ikalawa, mga kababayan, dati na po siyang humandel na po ng Blue Ribbon. Okay? Di hamak na napakalayo dito ni Lacson. Si Lacson kasi, hindi abogado at hindi nagpapaimbestiga sa Blue Ribbon. Lacson naman, hindi ka nagpapaimbestiga sa Blue Ribbon, pero noong panahon mga kababayan na si Marcoleta pa ang Blue Ribbon Chairman, ito si Lacson noon. Panoorin nyo mga kababayan, ito si Lacson noon.
Ang pinaka-notorious daw ho na pinagbunggulan ng korupsyon ay ang flood control project. Nako, isa yan. Ito na nga. Ayan o, 67 na mambabatas, kontraktor din ng sariling mga proyekto. Sino may sabi? Si Lacson. Ito po ay sa NET25, mga kababayan, nakapost. Ilang dito ang dredging project kung saan umaabot sa 50% ang kickback. Ako po, ang tindi. Ang presyo ay 1 billion, 500 million ay wala. Hindi mo makikita sa project. Eh mabuti pa nga ito, ginastos yung kalahati dyan. Ang tawag daw sa contractors. Contractors. Nako. Contractors. Eh, Congressman na, contractor pa eh. Alam mo dyan, sa mahabang panahon, ito di ba, bilang mga reporter, ang tagal na natin ito naririnig di ba? Ayan, Diba? totoo ka. Oo, nga. mga batang paslit pa Eh, tayo, ang problema, di ba? may mga aligasyon, wala naman nagpapatunay. At saka wala naman naglalakas loob na magsalita ng ganito. Ang kagandahan nito, Oo. mismong ang presidente ho ng Pilipinas ang tumitindig at tumatayo. At kapag ka ang presidente ng Pilipinas ay talagang may isang salita, pag sinabi niya, magkakaroon ng 25 pesos per kilo na bigas, nagkaroon after 3 years, di ba? Okay. Mahiya naman kayo. Oo. May mahihiya dyan after 3 years, di ba? Ang tagal naman nahiya. Ang iba na immune hindi naman nahiya eh. Pakampalan na to. Sinigundahan ng Senador Lacson. Oo. Eto na, eto yung listahan natin. Meron tayo 67 minimum. Meron pang iba, hindi pa natin nababanggit. At kayo nung umaga, parang narinig ko sa interview, meron pa raw sa meron doon sa isang lugar na pinapunta ng kanyang mga tao. Totoo ba na merong ganitong project? Oo. Worth 200 million Ano daw. nakita? Nung pinuntahan, ito po, itong lugar, sakto daw. Longitude tsaka latitude. Oo. Siyempre, specific Ay, yan. doon yan, sa Oo. project proposal. Nalagyan ng 200 million worth na project. Pero wala doon sila nakita eh. Nako po. At ang matindi pa, Nelson, after how many months, Oo. nagkaroon ng panibagong proyekto, same place. Doon din, may budget din. Same Bagong venue. budget. Oo. Another 200 million Nako, pesos. Yan ang, Pero wala din daw naitayo eh. yan talaga yung racket, no? Oh, yun ang... Yun ang racket na paulit-ulit na nangyayari. Kawawa ho ang ang mga mamamayan. Oho. Oo, mabuti kami ni Jen, medyo nakakaalwan-alwan ng kaunti. Pero kayo po na nanonood sa amin, na alam naming walang-wala, Ayan, nako. tayo po yan eh. Tayo po ang, bagamat sabihin natin na hindi naman namin, inaasahan na yan, pero hindi ho eh. Dapat i-demand natin ito. Ayan, mga kababayan, trinobak lang po natin tong video kasi nga itong video na to ay posted ito 9 months ago. Itong panahon na to, August 5, 2025. Mga kababayan, ang chairman dito ay si Marcolita that time. At habang nag-iimbestiga si Senator Marcolita sa Blue Ribbon Committee patungkol nga dito sa flood control, aba itong si Lacson kung ano-ano ang mga dinadaldal sa sulok-sulok. 67 contractors daw na mga congressman. Sila rin mga contractors. Pero doon sa 67 na yun, kahit isa, wala siyang pinatawag. Wala na nga siyang ipinatawag, pinatigil pa niya itong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, mga kababayan, nang napunta na itong Blue Ribbon Committee dito nga sa panunungkulan ngayon ng bagong majority ni SP Soto, abay si Lacson parang iniwan ng jowa na hindi mapakali. Hanggang ngayon magkakaroon na siya ng pronouncement na sasabihin niya. Si Senator Lorin daw, no? Inamin daw na ako ang inominate nyo, ako ang inominate nyo. Pagkatapos, ang ultimate niya ngayon sinasabi, di ba may sinabi pa siya na yung Senado daw ngayon ay wala, sira na, di ba? Parang sila pa ngayon yung instead na sila ipagtanggol nila ang Senado, hindi eh. Sila ngayon ang parang natatabangan na wala nang gana sa Senado at sinasabi nila walang kwenta. Parang ganun ang dating ngayon eh. Sinisira na nila ang institusyon ng Senado. 'Di ba? At ito ngayon,
ang huling frustration niya, pinag-iisipan niya ng mag-resign. Aba, sir, sino ang tinatakot mo? Pag mawala ka ba dyan, bakit? Magtutuloy-tuloy ba ang flood control? May makukulong ba? Kung nandyan ka ba, lalo na nung nandyan ka pang Blue Ribbon Chairman, nagpa-imbestiga ka ba? Di ba wala naman? So kung mag-resign ka, nandyan ka, wala namang epekto sa aming mga Pilipino. Kaya mas mabuti pa, mag-resign ka nang makatipid naman ang tax ng bayan. Ikaw din naman may sabi niyan eh. Ikaw din naman nag-iisip niyan eh. Di ba? Pinag-iisipan mo naman eh. Kaming mga Pilipino, hindi na namin pag-iisipan. Mag-resign ka na lang para makatipid kami. Sangayon ba kayo mga kababayan? Kung sangayon kayo, comment nyo dyan sa baba. Pero hindi pa tayo tapos. Okay? Ito mga kababayan. So, lipat na tayo dito. Itong sinasabing no election mga kababayan ay nabuking. Nabuking po itong sinasabing no election. Tingnan nga muna natin itong isa. Wait lang ha. Ito pala mga kababayan. Si Senator Amy mismo, sabi ni Senator Amy, ikakasana nila ang KUNAS kung saan ang eleksyon ay para lamang sa lokal na posisyon. No-el extension ng 3 taon. Tapos, papalitan pa daw yung edad ng Pangulo, gagawin ng 50 years old para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Ang galing ng mga utak nitong mga ito, mga kababayan, ano? Ha? So kung ganon, dapat lang talaga, Lacson, mag-resign ka na. Babaguhin ang konstitusyon para lang, sumang-ayon sa inyo para tuloy-tuloy na kayo. Hindi na kayo matanggal at mapalitan dyan. Ayaw nyo na ng eleksyon, bakit? Alam nyo na ba na hindi na kayo ibubuto ng taong bayan? Lacson, pakisagot nga, bakit ayaw mo na ng eleksyon? O, ito. Hindi po tayo may sabi niyan, ha? Panoorin po ninyo kung sino may sabi. Ng no election at 3-term expansion ang kasalukuyang administrasyon. Yan ang ibinulgar ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Ayon sa kanya, ito raw ay isang panabla kung saan hindi o kung sakaling hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ng senador tinutukan ni Jackie Resho. Ibinulgar ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o pagpapalit ng konstitusyon. Ito anya ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan daw, ito yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang KUNAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension. Wow. No-el. Extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Samantala, tiniyak ng senadora na solid ang 13 miyembro ng Senate Majority. Ayon kay Senator Marcos, sadyang ginugulot kinakasuhan lamang umano sila dahil sa kanilang manipis na bilang. Hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-mayat may bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, siyempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang
sumusunod kahit saan ka pumunta. Kasunod ng palitan ng liderato ay nagkaroon din ng reorganization ng Senate Committee leadership gaya ng pagkakatalaga kagabi ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, Senator Robin Padilla bilang chairman ng Constitutional Amendments and Revision of Codes Committee at Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Justice and Human Rights. Habang napanatili ni Senator Marcos ang chairmanship sa Foreign Relations Committee at chairperson naman ng Environment, Natural Resources and Climate Change Committee at Government Corporations and Public Enterprises Committee si Senator Camille Villar. Para sa MBC TV Network. Safe na po tayo mga kababayan nung magkaroon po ng panibagong majority. Ito nga po ay ang bagong majority ngayon. Ano ho? Sapagkat kung hindi po ito napalitan mga kababayan, nako po. Lahat po tayo iiyak kahit loyalista man or mga DDS or mga kakamping. Lahat po ng grupo mga kababayan. Dahil ang plano po nila maging Marcos Sr. 2.0. Yung diktador, yung Marcos Sr. na ayaw nang bumaba sa posisyon ay gagayahin ni Marcos Jr. At ang tindi pa, pati itong mga senador makikisabay mga kababayan. Nabuking po ang kanilang meeting. Ito po pala mga kababayan, ang meeting. At kasama, nako magugulat kayo mga kababayan, kung sino-sino yung mga nag-usap dito at nabuking sa meeting na no election. Saan ba ito naganap mga kababayan? Grabe. Habang busy ang lahat, habang ang taong bayan ay uhaw na uhaw sa investigasyon ng flood control kung kailan matutuloy, pansamantala kasi ayaw na ni Lacson magkaroon ng investigasyon. Habang busy ang lahat, mga kababayan, sa kanilang ginagawang mga pakulot palabas, mayroon pala silang niluluto sa isang hotel, mga kababayan. Sino-sino ang mga nandoon at ang mga utak nitong pagbabago ng konstitusyon. Nabuking po ang meeting na ito, mga kababayan. Panoorin niyo po ang bidyong ito. Nung isang linggo, Huwebes nung Teka, umpisa natin dito mga kababayan ha, para makuha ninyo yung buong detalye. Is something big brewing inside government? From questions surrounding the NBI's presence in the Senate to claims of a possible no-election scenario involving key political figures. We'll be talking about all of this with political analyst and Manila Standard columnist Lito Banayo. Good evening, sir. Thank you for joining us, sir. Good evening, Lord, at magandang gabi sa iyong tagapakinig. Magandang gabi po, sir. Okay, sir. Sa isang interview po, sa isang TV program, sinabi po ninyo na may nakuha po kayong balita na may bagong sentro ng political power dito sa isang casino po at doon ay may nag-meeting involving big political names. Kasama raw po dyan at may mga umamin na po, no? Ang dating Senate President, Tito Soto, Sandro Marcos, ang House Speaker, at sinasabi po na ang pinag-uusapan daw ang possible no election scenario. Sir, can you tell us about the meeting, sir, na sa reports po na nakuha ninyo? Nung isang linggo, Huwebes nung isang linggo, bago ko sinulat yung column na yan, nasabihan ako na nagkaroon ng meeting sa VIP lounge ng Soler, no? Na nandoon. Ayan mga kababayan ha, nung isang linggo ay nasabihan siya doon sa VIP lounge. That time mga kababayan, magugulat kayo. Sino pa dito ang Senate President? Atras natin ng konti ha. Ayon dito kay Banayo, political analyst at kolumnista mga kababayan, mayroon palang nagaganap na mga secret meeting para baguhin ang buhay ng mga Pilipino. Grabe mga kababayan, di ba ito isang traidor? Pagka-traidor sa mga Pilipino? Kasi di ba nung eleksyon nangako itong mga ito na sinasabi nila poprotektahan nila ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi aabusuhin ang kanilang kapangyarihan. Di ba may ganun mga kababayan? May mga pangako sila na poprotektahan nila ang kapakanan ng taong bayan. Pero ngayon, anong kapakanan ng kapakanan? Nanalo na kami.
Kami na ngayon ang may karapatan kung saan kayo. Panoorin natin ulit. VIP lounge ng Soler. O yun, sa Soler pala. Na nando doon si Speaker Boji T, kasama yung Deputy Speaker niya na si Ferdinand Hernandez. O yun, sa Soler Hotel pala, mga kababayan, may nag-meeting patungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon, pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. At sinong nakita niya nandoon? Andyan si Speaker Boji D at ang kanyang Deputy Speaker. Sino pa, sir? At si Senate noon, nung panahon na yun, ay Senate President Tito Soto, kasama naman si dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. No? Paktay kadiha, mga kababayan. Kaya naman pala, itong Mendoza, yung dating Senate Secretary, biglang resign kaagad. Hindi pa nga tinatanggal ni Cayetano, nag-resign na kaagad. Kasama ka pala, sir. Doon kay Tutasin na nagmi-meeting kayo ni Speaker Boji D. No? Para Para baguhin pala ang konstitusyon. Kaya naman pala, mabilis pa sa alas 4. Mas mabilis ka pa kay Lito Lapid, 3:59 si Lito Lapid, nakaalis na ng Senate noon, Ikaw naman, mabilis ka rin nag-resign. Hindi ka pa nga tinatanggal, Nag-resign ka na kaagad. At ang napag-usapan daw ay ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. No? At yung mga natalakay, yung napakinggan ng aking source, ang mga natalakay ay una, ang Senado once the Constitution is amended, ang Senado ay gagawing ang eleksyon by region. No? Hindi na yung ngayon na nationwide ang paghalal natin ng ating mga senador. So by region, which means 18 ang ating administrative region. Kung tig-2, pinag-uusapan daw kung 2 o 3 per region. So kung 2 per region, magkakaroon ng 36 na senators. At kung 3 per region, magkakaroon ng 54 senators. Ngayon, para magawa yun, kasi magta-transition yan, di ba? Kung magkakaroon pa ng constitutional change, magkakaroon ng transition. In which case, para ma-synchronize, yung mga senador na re-electionist sa 2028, bibigyan ng 3 taong term extension. No? At gayon din ang mga congressmen. Kasi siyempre, kung i-extend mo yung senador, hindi mapapayag yung congressmen, hindi sila i-extend. So yun ang lupit, mga kababayan, i-extend ang mga senador, i-extend din ang mga congressman. Extended din ang paghahakot ng mga malitan nitong mga animal na ito, mga kababayan. Ang sama talaga ng plano pala ni Tutasin at nitong Speaker Boji D, mga kababayan, kung nagkatuon na hindi pala napalitan itong si Tutasin. Naku po! Nang napag-usapan, no, na basically yun ang narinig, no, yun ang nabanggit sa amin ng aking source. Sir, si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. At yun ang mahirap, ito exact word sabi niya sa isang ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. I simply said, I will ask my colleagues what they think of the idea. So yun ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. And si Ping Lacson naman, sir, Senator Ping, sabi niya, said it's a lie. But you said, sir, that you would name your source if the story was denied. If the story was denied, hindi naman dinideny ni Senate President, dating Senate President Soto. No? At saka, I also want to tell you... Teka, mga kababayan, hindi naman daw po dinideny ni Soto to So totoo pala talaga, mga kababayan. At hindi na po ito tamang hinala. Ito na po yung mga sinasabi ni Tatay Digong noon pa man na ay balak talaga sila palitan ang ating konstitusyon para hindi na po sila matanggal at mapalitan. Matindi itong mga ito, mga kababayan. Ang lupit na mga utak nito mga to. And inform the public, hindi lang ako ang pinagsabihan ng source. No, siyam kami. Bali siyam kami. Na kasama doon isang incumbent congressman, isang incumbent governor,
no? At mga private people na private sector, mga taga-private sector, mga businessmen or professionals, no? At kaya naman ako nagsumulat nung column ko at after that na-interview nga ako. Ang tingin ko kasi bakit kami, hindi lang ako, bakit kami pagsasabihan o pagsisiwalatan ng ganoong impormasyon kung yun ay private, kung paano confidential, di ba? Na huwag sanang ipapublicize. At wala naman nagsabi, hindi naman sinabi na huwag kong ibubunyag o huwag kong isusulat. Alam naman nung kausap ko na ako'y manunulat, meron akong column sa Manila Standard at paminsan ako'y na-i-interview. No? So, I took the liberty of writing about it. And aside from that, I confirmed it with 3 other congressmen. No? Na wala doon sa meeting na yon. Wala sa meeting na yon. Yung 3 congressmen na kausap ko, kinonfirm na kumakalat na yung usap-usapan na yon sa loob ng Congress, ng lower house. No? At kung matatandaan mo, Lord, months ago, I think 4 January yata pa yon, mismo si Deputy Speaker Ronnie Puno, tinropose niya openly na magkaroon ng, pero yung kanya ay Constitutional Convention, di ba? Magkaroon daw ng halalan para sa delegates to the Constitutional Convention at palitan na or amyendahan ang kasalukuyang saligang batas. No? Pero mahal daw, Sir Lito, mahal daw yun. Well, hindi na nga. I'm not taking a judgment call on constitutional, on changing or revising the Constitution. Because miski ako, sa mga dati kong sinusulat, pabor ako sa pag-amyenda ng Constitution. No? Kasi nga, madami, 40 years na halos yan di ba? At nagbago ang mundo, napakabilis ang pagbabago ng mundo within the last 4 decades. At saka nakita natin na hindi nagwo-work yung multi-party system, no, in a presidential form of government. Kasi nga nangyayari, yung mga political parties natin, flags of convenience na lang yan Wala namang ideolohiya nagbabind dyan, walang anything. Kaya palipat-lipat yan. Pag nagpalit ang presidente, lipat dito sa ganitong partido kung saan tingin nila mas malakas sa presidente, di ba? O dati yung Liberal Party, napakadami. Ngayon, 3 na lang yata sa Kongreso Liberal. Tapos yun panahon ni Pinoy. Tapos ang panahon ni PRRD, ni Duterte, lahat naglipatan sa PDP laban. Na before that, tricycle party lang yun. Dumami na dumami. Pagkatapos, ngayon naglilipatan sa kung ano-ano ng mga partido na sa kanilang pananaw ay malakas sa kasalukuyang presidente. No? So yun yung masyadong dysfunction na lang ating political system. No? And no matter how we look at it, no, sabihin natin one of the reasons why our economy is not improving as much, no, is precisely because our political system is very chaotic. No? Ang gulo-gulo. Kaya ngayon, ang dami-daming nangyayari. No? In short, Sir Lito, you are for the scenario if ever it pushes through. No. I'm not for a con-act. Definitely not. Because I don't trust our congressmen or our senators to do meaningful change. If there's going to be a dapat convention. Why do you think yung source mo who sat in that meeting shared with you or confided the information to? Bakit kaya? At pwede mo kaming bigyan kahit konting clue lang kung sino yung source mo. Siya ba ay politiko? Siya ba politiko? Okay. Siya ba isa sa mga nattering nabobs of elite society as you wrote? Hindi naman. I see. In fact, he's highly credible, no? Even from media circles. Ang pagkatapos nga nung lunch na yon, nag-usap kami nung ilan sa mga nando doon. At ang aming reading kaya niya isiniwalat sa amin kasi siya mismo hindi pabor doon sa gagawin yon, no, doon sa plano na yon, no? Kaya niya siniwalat sa amin. Siyempre alam naman niya nagsusulat ako. At hindi naman niya sinabing off the record ito, no? So we felt na kaya yung congressman na isa doon nagtatanong na rin siya doon sa loob ng Kongreso kung totoo, gano'n. Nalaman niya na talagang plano. I see. Yun. So, yung politiko, sir, medyo malawak pang scope noon, ano? Pero paano bang ano bang mga questions pwede natin na para may idea tayo kahit paano kung saang level siya ng government. Siya ba ay ganito na lang, sir. Siya ba ay ang opisina ba niya sa Pasay o sa Quezon City? Yan. Sorry. Siguro sa ibang interview pagka nalaman ko na yung mga reaction sa ako sasabihin ko sino. I-identify ko. Okay. Sir, based sa nakuha ninyong ulat, plano raw na i-enforce ito immediately after the SONA? Hindi. Kaya ako nagsabi nung malamang sa after SONA. Kasi nga, hindi naman malapit na mag-adjourn ng Kongreso, di ba? I think
first week of June yata, join na sila. I mean, recess. Magre-recess na sila. Pagkatapos, ang impeachment trial sa Senado, di ba? So, ang tingin ko nga, after that, ang next major event will be the President's fifth SONA. So, malamang after the fifth SONA na, I'm not even sure kung baka si Pangulo mismo, BBM, ang sabihin ito sa SONA, di ba? I mean, that is always possible, no? Na siya mismo mag-propose. Sir, I don't know if you've gone through or nakita nyo na po yung latest survey ng Pulse Asia regarding trust or distrust in the President conducted from Feb 27 to March 2 this year lang. Yung may sabi ng isang interpretation, may sharp class divide daw at mostly the dissatisfaction with the President is not driven by a single national concern. Sa income groups, iba-iba daw. At sa Class E, unmet expectations and perceived neglect in governance. So sir, kung itatahi itong, kung kumalat ang kwentong ito at itatahi natin dito sir sa survey na reading sir, ano po kaya ang basa po ninyo dito sir? Well, kaya nga sabi ko sa iyo kanina, Lord, ang basa namin o ilan sa amin na nag-usap pagkatapos ng revelation na yun, ang basa namin tinotos sa amin yung information because yung nagsiwalat, hindi siya pabor o nag-aananganin siya kung I mean, if this plan will prosper or should prosper, no? Kasi nga, para sa ordinaryong mamamayan, and I'm not referring only to the E-class or the D-class, pati yung mga middle class, katulad natin, Lord, no? I mean, middle class, we're the working middle class, no? Pero yung mga working middle class na nakikitang yung kanilang income na pinaghirapan, unti-unting nauubos dahil ang inflation ay hindi matawata. No? All of a sudden, we're all worried about our future or the future of our next generation, di ba? Because of what's happening in the economy. And I'm sure you will agree with me that good politics is a function of good economics. Pag ang tao nagugutom, no? Sabi nga ni Erap dati, hungry stomach knows no law. No? Ano yan at para sa ordinaryong mamamayan, that is what matters. Not yung mga away-away sa politika, not yung mga impeachment na yan o kung ano. What matters is yung araw-araw na buhay nila, nakapos ang kanilang kinikita para sa itusto sa pangangailangan nila. No? So that when you inject something like this, term extension, magagalit ang taong bayan. Kasi init na yung marami, napalitan yung mga dati nilang hinalal, no? Kasi yan, tingin nila, failure, hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Okay. Sir, yung nangyari po sa Senado itong past week, sa tingin po ninyo, ano po maging epekto nito kay VP Sara, sir? Well, mabuti at kinundi nila kagad yung impeachment trial, no? I mean, court, no? Trial court, no? And batay sa nabasa natin o narinig natin kahapon, meron na silang schedule na balangkas para sa pag-hear ng impeachment trial. So everything will depend on the conduct of the trial, no? Bagamat alam natin na marami dahil malaki yung bar, di ba? 16 votes para ma-convict, di ba? And at 16 of 2/3 of 24, regardless of whether nandyan si Pato o wala dyan si Pato, it's still 16 ang kailangan. Medyo mahirap talaga yon. From a political standpoint, that is all well nigh impossible. Pero, depende nga rin sa how the prosecution will present its case and how the defense will be able to reconstruct the claims of the prosecution. So, pakikita natin. Siyempre, karamihan, halos lahat ng Pilipino ay interesado sa mangyayari yan. I see. Okay, babalik ako doon sir sa issue po nung sinabi po ninyo doon sa mga nangyari. Binanggit po ninyo, why do you say that this Bayside Casino is the new center of political gravity? Alam natin na doon nag-meeting di Avance, no? Yung kasalukuyang administrasyon, pero ano ang meron, bakit kaya doon ginanap yung kanilang meeting at ang may-ari ba ng Bayside Casino na yon ay something in stake, something at stake doon sa pag-meeting na yon, sir? Hindi, kaya ako sinabing new center of political gravity. Kasi laging doon nagmi-meeting ang mga big shots sa gobyerno. No? Pati yung mga dating opisyal ng pamahalaan ngayon, at pati na rin yung mga present na opisyal. Gustong-gusto nila doon nagmi-meeting for whatever reason, I do not know.
And of course, hindi public knowledge naman na ang may-ari ng casino hotel na yon ay malapit sa kasalukuyang administrasyon. Yes, sir. No? Opo. Yeah, isang negosyante, sabihin natin na ang kanyang negosyo ay something to do with ports. Ayan. At nasa listahan siya ng Forbes magazine. Ang mga negosyo niya ay na importante ang gobyerno dahil sa regulatory capture. Yes. Pagka strictly regulated by government. No, Okay, whether sir. it's ports, infrastructure, or whatever. Sir, may isang mag-attempt pa ako one more time. Ito bang source ninyo ay nasa group chat ng kamustahan or wala? Hindi ko alam. Alright. Ngayon ko lang narinig yung group chat na yan. Oo, or isa sa mga pinagtampuhan or mga nagtampo dahil hindi sila ginamusta. Pero okay talagang, at least I tried. Sa aking mga producers, at least I tried. Alright, thank you for your time. Grabe mga kababayan, ano? Ito, lantaran na talaga. Lantaran na talaga mga kababayan, kung tutuusin, ano ho? Kasi, hindi daw ito dininay ni Soto ayon dito kay Banayo, mga kababayan eh. At saka, iniisip din, sinasabi ni Banayo, it makes sense mga kababayan na nila, no, na siya ay may column or columnista din, di ba? So, meaning to say, ito talaga ay pupwedeng i-public. Pupwede niya itong i-post or gawing column, di ba? At kanya itong ibalita. Lantaran, mga kababayan, ang mensahe dito, ganito pala noon. Kaya pala, kapit ko itong sila Lacson at saka si Soto dyan sa pagiging majority, mga kababayan. Matindi pala ang napakarami pala ng kanilang mga plano na papaburos sa kanila at dito sa administrasyong Marcos na ito. Grabe ano ho, extension, no election, hindi makakatakbo si VP Inday Sara ayon kay Senator Aimee, patataasin ang age requirement para hindi umabot si VP Inday Sara at nang disqualified siya. Bukod pa ito dito sa impeachment, na pipilitin nilang i-impeach si VP Inday Sara. Mga kababayan, ang tindi, mabuti na lang, alam nyo, kumikilos po ang langit. Sabi nga ni VP Inday Sara, sabi ng kanyang lola, ang gaba, dili magsaba. Siguro mga kababayan, hindi na po pumayag ang nasa taas. At ako ito para sa akin mga kababayan. Sa dinami-dami ng mga sumisigaw, umiiyak sa mga kalsada at nagpapakahirap, pumupunta sa mga rally, at isinisigaw natin ang ating mga hinaing na tama na, sobra na. Tigilan nyo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at kayo mga senador, kayo mga congressman, ang presidente na takot sa air political drug test, lahat ang mga malitagang, di ba? Ang mga magnanakaw ng pera ng bayan, ang mga control, ghost fraud control projects, lahat ito mga kababayan. Marami po ang sumisigaw at nananalangin. Malamang ito na po ang sagot sa inyong mga panalangin. Hindi po nasayang ang pagod, puhunan natin, dugot pawis sa kalsada. Hirap, no? Kanya-kanya tayo ng pamasahe dyan. Ako nang magpunta ako dyan noong nakaraang araw, hindi ko matiis na hindi man lang matawag ang mga kasamahan natin dyan ng mga volunteers, di ba? Kahit man lang papaano maano lang natin ng maitawid natin ang isang nila, di ba? Maitawid natin ang kanilang tiyan paminsan-minsan, mga kababayan. Nagagawa at malaki po ang nagagawa natin lahat, mga kababayan. Kaya yung mga natatabangan na sinasabi, wala naman nangyayari sa ating ginagawa. Maingay lang tayo, rally dito, rally doon. Pagod lang yan. Wala namang nagaganap, walang nangyayari. Hindi po, mali po kayo pag kayo nang iniisip ninyo. Ito po ang totoong nangyayari. Behind dyan, hindi natin nakikita, may gumagalaw po. Yun na nga yung langit. Kamukha nito, mga kababayan. Maitim na pala ang plano nila. Babaguhin na nila ang konstitusyon para sumang-ayon sa kanila. Tayong taong bayan, ngayon mga kababayan,
Ang mangyayari dito dahil nagsapir na nga tayo, wala na tayong sila na tuloy-tuloy na. Mabuti na lang, nandyan tayo na sumisigaw na nanalangin sa taas. Yan mga kababayan. At nakaalala ninyo, yung tungkol dito sa impeachment kay BP Inday Sara, wala na po eh. Kahit pa hindi napalitan ng majority, no? Siyam pa rin po sila. Kailangan pa rin po nila ng 16 na boto. Kaya ikulong pa nila ang siyam na minority dati, kailangan pa rin nila ng 16. 15 lang sila nabubuto. Hindi pa rin makukuha. Mayroon na kaagad silang back-up na solution. Yun nga yun. Yung gawing 50 years old ang requirements. Kung magka-election man, disqualified si BP Inday. Pero malabo na magka-eleksyon kung hindi po pinigilan nung nasa taas ang maitim na plano nila tutasin, mga kababayan. At yan, reliable naman yan. Si Banayo po ang nagbulgar niyan. At hindi lang si Banayo, di ba? Si Senator Amy, ganun din eh. Oh. At hindi nga daw tinanggi niya Soto, mga kababayan. Sabi ni Banayo, di ba? Narinig naman natin. So, anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Ibig lang sabihin nito, hindi po pumayag ang nasa taas sa maitim na plano ng mga ito. Kaya ngayon, eto, hindi na nga sila, kinuha na nga sa kanila yung majority ng Senado at ibinigay dito sa karapat-dapat, magtutuloy-tuloy pa ang eleksyon. At ngayon, idalangin din natin, mga kababayan, na yung pinag-iisipan ni Lacson na mag-resign, hindi niya napag-isipan. Mag-resign na lang siya. Sang-ayon ka ba dyan, kabayan, na mag-resign na lang si Lacson? Kung sang-ayon ka, huwag kang mahiya. Mag-comment ka dyan sa baba sa comment section. Nang sa ganon, malay natin, marinig tayo ng nasa taas, di ba? Kasi parang nagwi-wish na si Lacson eh. Balikan natin ang sinasabi ni Lacson dito. Sabi niya rito, there are times minsan nag-iisip akong mag-resign as senator dahil sa mga nangyayari. Mag-resign ka na kaysa naman sa daldal ka ng daldal, no? Daldal ng daldal to, mga kababayan, no? Ito pa, yung no election scenario, balita din to ng mismong News 5. Pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado, lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President. Dali, mga kabayan, dun, natawag na naman ang pansin ko dun sa sinasabing pugante si De La Rosa. Saan ba pugante? Pugante doon sa dahig. Hindi dito sa Pilipinas. Pero bakit ang mga Pilipino gustong-gusto nilang tawaging pugante si Senator Bato de la Rosa? Ang tanong, mayroon bang korte sa Pilipinas na nagsabi si Senator Bato de la Rosa na pugante? Wala, di ba? So, napaka-unfair na mga mainstream media, mga kababayan. Mabuti na lang talaga, mayroon pong mga social media vlogger na katulad natin, mga kababayan. At mabuti na lang, marami po tayo. Dahil kung si Tatay Digong ay hindi po nakapag-invest ng kabutihan sa ating mga Pilipino, hindi po siya nakagawa ng maraming mga proyekto na hindi po nagawa nung nakaraang administrasyon at itong si Marcos Jr. ngayon. Sa tingin nyo kaya? Mabilis pa sa alas 4, yan si BP Inday, impeach na yan. At sa tingin nyo kaya, walang iiyak na mga Pilipino or umiyak na mga Pilipino nung si Tatay Digong ay kinidnap nila papuntang dahig? Dahil nga si Tatay Digong, mga kababayan, nakapag-invest po siya ng kabutihan
maganda pong proyekto at maganda pong nagawa sa Pilipinas sa ating mga kababayan. Kung kaya't hanggang ngayon, marami pa rin ang nagmamahal. At ito nga ang ating panlaban dito sa mga media narrative. Biruin nyo, tatawagin mong fugitive. Dapat nililinaw nyo rin eh. Ako kung akong mainstream media, alin? Sasabihin ko talaga, linawin natin ha, fugitive from justice of ICC, not in the Philippines. Tama hindi? Hindi mga kababayan, tama hindi? Kasi Pilipinas po lang dapat ang may karapatan. At judge lang po dapat ang magsabi or hukom lang natin ang dapat may sabi na fugitive ka dito sa Pilipinas. Manapa kabayan, traidor ka sa Pilipinas. Kasi ang iyong ipinagmamalaki ay hindi naman atin. Sabi nga ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang buhaya. Na nakatanggap ng malita. Anyway, kabayan, ang sinasabi kasi nila, nakatawag dito, fugitive daw si Senator Bato. Ang sama ng dating mga kababayan, di ba? So hindi yan dapat na sinasabi nila. Dapat, kung isa ka talagang media, nasa gitna ka, at ayon dun sa mga Marines, may mga media daw na nakatanggap ng malita. Kung hindi naman kayo yun, dapat lang na ipaalam nyo rin sa tao. Linawin natin. Ang may sabi nito ay ang ICC. ICC po siya fugitive. Hindi po sa Pilipinas dahil wala po siyang kaso. Tama hindi? Wala naman siyang kaso eh. Paano naging fugitive siya dito sa Pilipinas? Ang di ba? Kaya ngayon, sabi ng Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Ngayon, papalitan natin yon. Ang hindi kumilala sa korte ng Pilipinas ay higit pa sa traidor na si Judas. Nakakuha kayo ano? Nakapulot kayo Bueno mga kababayan, punta na po tayo sa mga gusto magpa-shoutout. Diyan na natin tapusin yung ating dyan. Ito mga kababayan, sa mga gusto magpa-shoutout, ito siya. Hello VMR, good evening. Hindi na yan nila interesado na 805 dakip si Senator Ronald Bato de la Rosa kasi panalo na ang 13 senator, sabi niya. Si Armando Francisco yata yan. Maon ni sakto, maoy ma-impeach, walay himo, sige pangutang tapos walay project, sabi ni Salome Cañete. Yan, ibig sabihin niya, ito daw ang dapat, ito yung tama na ang ma-impeach ay si Marcos nga kasi laging utang ng utang, wala naman pong nagagawang project. Sabi naman ni Wina Fernandez, magtago ka Senator Bato, huwag kang magpahuli, huwag kang sumurinder, huwag hindi na makarating ang ginagawa nila, may hangganan ang lahat na ito, tandaan niyo yan, ang Panginoon hindi natutulog, sabi ni Wina Fernandez. Mabuhay 13 brave brilliant senators, sabi ni Maria Agnes Cortez. Sir Bimar, palagi ako nagdadasal na sa brave 13 senators ay hindi po madadala sa malita. Inday ganda. Ako rin, no? At saka hindi na yan siguro. Hindi na yun chance ito na 13 senators na pro-Filipinos na dapat sila ang majority na manaig to stand for true justice constitution ng Pilipino is on, hindi dapat pinapasa, sabi ni Osik Dusik. Go, lucky 13, don't give up, whatever happen.
This for your country. God bless you all. Yan ang tama. Mabuhay ka, sir. Sana mayroon pang taong katulad mo na mayroong pagkatao at prinsipyo, sabi ni Godofredo Presbitero. Wow, good news, sabi ni Lia Makabudbud. Go, 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 replay, VMR, sabi ni Kathy. Kumusta ka na, Kathy? Be strong, brave, 13. God is good, your side. The Filipino people are counting on you, sabi ni Liberty Gipit. Kipit pala. Salamat, Lord. Sana di can help our PRRD, sabi ni Imelda Noke. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sana makulong ang mga kawatan, adik, bangag, kawatan laban, Duterte sulit kami, mga OFW, sabi ni Jamila Carino. Sana, Lord, makulong na itong mga taong nagpapahirap sa Pilipinas. Roger. Watching from Butuan City, God bless you, sabi ni Josefina Cabras. Sir Bimar, enjoy na enjoy ako manood sa vlog mo from Vancouver, Canada, sabi ni Imelda Ikong. Maraming salamat po, Ma'am Imelda Ikong. Shoutout sa inyo dyan sa Canada. Parang mahina yata ang microphone mo, sir, sabi ni Danilo Enriquez. Mahina pa ba, mga kababayan, ng microphone ko? Anyway, sa mga gusto mo pa shoutout at ang kanilang mga komentaryo mabasa, comment po kayo dyan sa baba, mga kababayan. Maraming salamat. Pilipinas as always. Bye-bye!